Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong kwentong aantig sa ating mga puso at susubok sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig at pamilya. Sabi nila, ang pinakamalakas na ingay sa mundo ay ang katahimikan, lalo na kung ito ay katahimikan na dulot ng isang malalim na kalungkutan. Ngunit paano kung sa gitna ng nakabibinging katahimikan na iyon ay may isang bagong tinig na darating? Isang tinig na hindi man malakas, ngunit sapat na para gisingin ang mga natutulog na puso. Nakatayo si Liwayway Di Makulangan sa harap ng isang dambuhalang gate na gawa sa itim na bakal. Ang mga disenyo nito ay tila mga gumagapang na baging na may mga tinik. At sa gitna ay naroon ang mga letrang AHV, nakaukit sa kulay ginto. Sa likod nito, natatanaw niya ang isang mansyon na tila kinuha mula sa isang pelikula. Malawak, puti, at napapaligiran ng isang hardin na perpekto ang pagkakaalaga. Ito ang Hacienda del Sol. Para itong isang palasyo. Ngunit habang dahan-dahang bumubukas ang gate, nang walang anumang ingay, isang kakaibang kilabot ang gumapang sa kanyang batok. Hindi ito takot, kundi isang pakiramdam ng matinding kalungkutan. Ang hangin ay tila mabigat at ang katahimikan ay halos nakabibingi. Kahit ang huni ng mga ibon ay tila nag-aalangang marinig. Para siyang palasyo, oo, pero isang palasyong nalulunod sa lungkot. "Tuloy ka, Hija," sabi ng isang matandang babae na sumalubong sa kanya. Ito si Manang Belen, ang mayordoma, na may malumanay na ngiti, ngunit may bakas ng pighati sa mga mata. Habang naglalakad sila sa malawak na pasilyo na gawa sa marmol, mas lalong naramdaman ni Liwayway ang lamig ng lugar. Ang lahat ay nasa perpektong ayos. Ang mga mamahaling florera, ang mga naglalakihang painting sa dingding, ang mga kandelabrang kumikinang sa itaas. Pero walang buhay. Walang bakas ng kalat ng bata. Walang amoy ng nilulutong pagkain mula sa kusina. Walang anumang tunog ng tawanan. Dito ang silid ng mga bata, mahinang sabi ni Manang Belen, na tila natatakot na basagin ang katahimikan. Binuksan nito ang isang pinto at tumambad kay Liwayway ang isang malaking playroom. Naroon ang tatlong maliliit na bata, magkakamuka, nakaupo sa sahig, isang lalaki at dalawang babae. Sila ang dahilan kung bakit siya narito. Ang kambal na tatlo ng yumaong asawa ng amo niya. Ngunit hindi sila naglalaro. Ang isang babae ay yakap-yakap ang isang manika, nakatitig sa kawalan. Ang isa naman ay binubuklat ang isang libro ng pabalik-balik. Ngunit hindi naman tinitingnan ang mga larawan. Ang batang lalaki ay hawak ang isang maliit na kotse, pero hindi man lang ito iginagalaw. Para silang mga manikang porselana, magaganda, ngunit walang emosyon. Sila si Tala, si Amihan, at si Luntian. Pakilala ni Manang Belen, itinuturo ang bawat isa. Lumuhod si Liwayway para magpantay ang kanilang mga tingin. "Hello," sabi niya sa pinakamasayang tinig na kaya niyang gawin. "Ako si Ate Wayway." Tumingin sa kanya ang tatlong pares ng mga mata. Mga matang malalalim at walang kislap. Tinitigan lang siya ng mga ito, walang sinabi. Bago muling ibinalik ang atensyon sa kanilang mga ginagawa. Parang hindi siya narinig. Parang hindi siya nakita. Kumirot ang puso ni Liwayway para sa kanila. Bigla, narinig nila ang mga yabag mula sa hagdanan, mabibigat at may awtoridad. Agad na tumayo si Manang Belen at ang mga bata ay tila mas lalong hindi kumilos. Isang matangkad na lalaki ang bumaba, bihis sa isang mamahaling itim na suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasandal, ngunit ang kanyang mukha ay tila bato. Guwapo siya, pero ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Ito si Silakbobo Vanguardia. Tumingin ito kay Liwayway mula ulo hanggang paa,
At pakiramdam niya ay para siyang isang insekto na sinusuri sa ilalim ng mikroskopyo. Ikaw si Liwayway di Makulangan. Sabi nito, hindi iyon tanong, kundi isang pahayag. Ang boses niya ay malalim at walang anumang init. Opo, sir. Sagot niya. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. May mga patakaran sa bahay na ito. Diretsong sabi ni Silakbo, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Una, gawin mo ang trabaho mo. Alagaan ang mga bata. Pangalawa, huwag kang mag-iingay. Wala akong gustong marinig na sigaw o kantahan o kahit anong ingay na hindi kailangan. Pangatlo, at pinakaimportante, huwag kang magtatanong tungkol sa kahit anong personal na bagay sa pamilyang ito. Malinaw? Oo po, sir. Malinaw po. Tumangulang ito ng isang beses bago tumalikod at naglakad paalis na tila isa lamang siyang kasangkapan na kabibigay lang ng instruksyon. Hindi man lang nito sinulyapan ang sarili niyang mga anak. Naiwan si Liwayway na nakatayo doon, ramdam ang bigat ng bawat salitang binitiwan nito. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang kalungkutan sa bahay na ito ay hindi lang nagmumula sa isang trahedyang nangyari. Nagmumula ito sa isang buhay na pinunong piniling ikulong ang sarili sa yelo. Pagsapit ng gabi, pagkatapos niyang pakainin ang mga bata, na kumain din ng walang imik, inihatid na niya sila sa kanilang silid tulugan. Inayos niya ang kumot ng bawat isa. Nakapikit na sila, ngunit bakas pa rin sa kanilang mga mukha ang isang klase ng pagkabagabag. Hindi napigilan ni Liwayway ang sarili. Umupo siya sa sahig, sa gitna ng 3 kama, at sinimulang himigin ang isang lumang oyayi. Isang kantang kinakanta sa kanya ng madreng, nag-alaga sa kanya sa ampunan. Mahina lang, halos isang bulong, para hindi lumabas sa silid at marinig ng masungit nilang ama. Habang hinihimig niya ang malamyos na kanta, napansin niyang unti-unting nawawala ang kunot sa noo ng maliit na si Amihan. Si Luntian ay huminga ng mas malalim at si Tala, sa sulok ng mga labi ni Tala, isang napakaliit. Halos hindi makitang nangiti ang sumiglay habang natutulog ito. Sa labas ng silid, napahinto sa paglalakad si Silakbo Vanguardia. May narinig siyang isang himig at akmang sisigaw na siya para patigilin ito nang maalala niyang naroon sa loob ang mga anak niya. Sumilip siya sa bahagyang nakaawang na pinto at doon nakita niya. Nakita niya ang maliit na ngiti sa labi ng kanyang anak na si Tala. Isang nangiti na hindi na niya nasilayan sa loob ng mahigit 1 taon. Isang ngiti na akala niya ay hindi na niya muling makikita. Natigilan si Silakbo. Ang kanyang paghinga ay biglang huminto at ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang dibdib. Sa gitna ng nagyayelong pader na binuo niya sa paligid ng kanyang puso, isang maliit na bitak ang biglang lumitaw. Ang nangiting iyon. Buong gabi, hindi maalis sa isip ni Silakbo Vanguardia ang maliit na nangiting sumilay sa labi ng kanyang anak na si Tala, 1 taon. Mahigit 1 taon na niyang hindi nakikita ang kahit anong bakas ng saya sa mga mukha ng kanyang mga anak. Ang bahay na ito ay naging isang malamig na puntod at sila, kasama niya, ay mga multong gumagala sa loob nito. Ngunit kagabi, dahil sa isang himig na kinanta ng bagong katulong, may nagbago. Kinaumagahan, habang nakaupo siya sa kanyang opisina at pilit na itinuon ang pansin sa mga numero sa kanyang laptop, isang tunog ang pumilit na pumasok sa kanyang kamalayan. Isang tunog na matagal nang dayuhan sa Hacienda del Sol. Tawanan. Hindi lang isang mahinang hagik-gik. Ito ay malinaw, masaya, at malakas na halakhak ng mga bata. Napakunot ang noo ni Silakbo. Inis. Iyon ang una niyang naramdaman. Malinaw ang utos niya. Walang ingay. Ngunit habang tumatayo siya para sawayin
Kung sino man ang lumalabag sa kanyang patakaran, ang inis ay napalitan ng isang bagay na hindi niya mapangalanan. Isang klase ng pag-usisa. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintanang salamin na natatanaw ang malawak na hardin. At doon, nakita niya sila. Si Liliwayway ay nakaupo sa damuhan, abala sa paggawa ng mga korona mula sa mga bulaklak ng gumamela. At sa paligid niya, ang kanyang 3 anak ay naghahabulan, nagtatawanan. Si Luntian ay dinadaganan ng kanyang kapatid na si Amihan, at si Tala ay pumapalakpak habang tumatawa ng malakas. Ang sinag ng araw ay tumatama sa kanilang mga buhok, at sa isang saglit, ang hardin na matagal nang nalanta sa kalungkutan ay tila muling nabuhay. Napatitig si Silakbo, hindi makagalaw. Ang tanawin sa harap niya ay napakaganda. Ngunit para itong isang punyal na dahan-dahang itinarak sa kanyang puso. Dahil ang tawanan na yon, ang eksenang yon, biglang nag-iba ang anyo ng hardin sa kanyang paningin. Ang araw ay tila mas makinang, ang mga bulaklak ay mas masigla. Isang babae ang tumatakbo sa damuhan, ang kanyang mahabang buhok ay sumasabay sa ihip ng hangin. Hinahabol niya ang isang puting aso, at ang kanyang halakhak ay parang musika. Masaya, walang alala, at puno ng buhay. Huminto ito at lumingon sa kanya. Ang mga mata nito ay kumikinang sa pagmamahal. Bo, halika! Ang bagal-bagal mo naman. Sigaw nito. Ang nangiti nito ay kayang painitin ang pinakamalamig na gabi. Sir? Isang boses ang pumutol sa kanyang alaala. Napakurap si Silakbo at ang imahe ng kanyang yumaong asawa ay naglaho. Si Manang Belen na pala ang nakatayo sa may pinto ng kanyang opisina. Okay lang po ba kayo, sir? Tanong nito. May pag-aalala sa mukha. I'm fine. Mabilis niyang sagot. Umayos lang tayo at ibinalik ang malamig na maskara sa kanyang mukha. Just tell them to keep it down. Ngunit kahit sa sarili niyang pandinig, ang utos niya ay kulang sa dating bagsik. Pagsapit ng hapunan, ang katahimikan na karaniwang bumabalot sa kanilang malaking lamesa ay nabasag. Papa! Sabi ni Tala, na ikinagulat ni Silakbo. Bihira na siyang tawagin ng mga anak niya sa ganoong paraan. Ate Weiwei taught us how to make flower crowns today. And she told us a story about a monkey and a turtle. Dagdag naman ni Amihan, ang mga mata nito ay may kislap na ngayon lang ulit nakita ni Silakbo. It was funny, mahinang sabi ni Luntian. Bago sumubo ng pagkain, napatingin si Silakbo sa 3 niyang anak. Nakikipag-usap sila sa kanya, kusang loob. Hindi dahil tinanong niya, isang bagay na hindi nangyari sa loob ng 1 taon. Hindi siya sumagot, tumango lang siya, pero sa loob-loob niya, isang digmaan ng emosyon ang nagaganap. May parte sa kanya na nagagalak, ngunit may parte rin na nasasaktan. Bakit ngayon lang? Bakit dahil sa isang estranghero? Kinagabihan, habang pabalik siya sa kanyang silid, isang pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanya mula sa kusina. Isang amoy na nagpabalik sa kanya sa maraming taon ng masasayang alaala. Amoy ng bawang, suka, at paminta na pinagsama-sama sa isang paraan na tanging iisang tao lang ang gumagawa. Adobong puti. Ang paborito niya. Ang paborito niya. Sinundan niya ang amoy. Sa kusina, nakita niya si Liwayway, nakatalikod, abala sa paghahanda ng pagkain para sa sarili nito. Ang paraan ng pagtayo nito, ang paraan ng paggalaw ng balikat nito habang naghihiwa, ay may kakaibang pamilyaridad. Napanood niya itong maglagay ng pagkain sa plato at maglakad patungo sa hardin sa likod bahay. Sumunod siya, nagtatago sa dilim ng pasilyo. Umupo ito sa isang maliit na upuan doon, sa ilalim ng sinag ng buwan. Ang anino ng kanyang hubog ay malinaw. Ang puso ni Silakbo ay biglang kumabog ng mabilis. Ang amoy, ang anino,
ang biglaang pagbabago sa kanyang mga anak. Lahat ay nagsasama-sama sa kanyang isipan, lumilikha ng isang nakalilitong larawan. Ang pag-iisip niya ay nilamon ng nakaraan ng pangungulila. Nang hindi namamalayan, ang mga salita ay kusa na lamang lumabas sa kanyang bibig. Isang bulong na dala ng hangin at ng matinding pagnanasa. Sinag. Napahinto sa pagkain si Liwayway. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mukha nito ay puno ng pagtataka. Ang sinag ng buwan ay tumama sa kanyang mga matang nagtatanong. At sa sandaling iyon, bumalik sa realidad si Silakbo Vanguardia. Napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Hindi si Sinag ang nasa harap niya. Ito si Liwayway, ang katulong, ang estranghero. At tinawag niya ito sa pangalan ng kanyang asawa. Pakiramdam ni Liwayway ay naglalakad siya sa ibabaw ng napakanipis na yelo. Ilang araw na ang lumipas mula noong gabi na tinawag siya ni Silakbo sa pangalan ng yumaon nitong asawa. Mula noon, naging mas maingat siya sa bawat kilos niya, sa bawat salitang bibitawan niya. Umiiwas siya hanggat maaari na magkasalubong sila. Ang amo naman niya ay tila ganoon din. Naging mas malamig pa ito kaysa dati, ngunit may kakaibang tensyon sa hangin sa tuwing nagkakatinginan sila. Isang tensyong hindi niya maintindihan. Sa kabila nito, ang relasyon niya sa tatlong bata ay lalong lumalim. Ang dating mga manikang walang buhay ay nagkaroon na ng kislap sa mga mata. Ang mga halakhak nila ang naging bagong musika sa loob ng Hacienda del Sol, isang musikang pilit na binabaliwala ng kanilang ama. Isang hapon, habang nagbabasa siya ng kwento para sa mga bata sa malaking librarya ng mansyon, napansin niyang wala na silang ibang librong pambata na hindi pa nababasa. Naalala niya ang sinabi ni Manang Belen na may mga lumang libro pa sa pinakamataas na estante. "Hintayin niyo lang ako dyan, ha? Kukuha lang si Ate Wayway ng bago nating babasahin," sabi niya sa mga bata. Kumuha siya ng isang maliit na hagdan at sinubukang abutin ang mga libro sa itaas. Ngunit kahit nakatingkayad na siya, kulang pa rin ng ilang pulgada ang kanyang abot. "Need help?" Isang malalim na boses ang biglang nagsalita sa likuran niya. Halos mapatalon si Liwayway sa gulat at muntik nang mawalan ng balanse. Mabuti na lang at isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang siko para alalayan siya. Paglingon niya, halos magdikit na ang kanilang mga mukha. Si Silakbo, amoy na amoy niya ang mamahalin nitong pabango at ramdam niya ang init na nagmumula sa katawan nito. Napalunok siya at ang puso niya ay biglang nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. "Sir!" Nautal niyang sabi. Hindi ito sumagot. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya at sa isang saglit nawala ang lamig sa mga yon at napalitan ng isang emosyong hindi niya mabasa. Itinuro niya ang libro. "Iyong libro po sana." Tumingin ito sa itaas at walang kahirap-hirap na inabot ang isang makapal na libro ng mga fairy tale. Nang iabot nito sa kanya ang libro, bahagyang nagsagi ang kanilang mga daliri. Para siyang nakuryente sa simpleng dampi na yon. Agad niyang binawi ang kanyang kamay, yakap-yakap ang libro sa kanyang dibdib. "Salamat po," sabi niya, hindi makatingin ng diretso. Tumangulang ito at, gaya ng dati, mabilis na tumalikod at umalis na tila walang nangyari. Naiwan si Liwayway na nakahawak sa kanyang dibdib, pinapakalma ang nagwawalang puso. Nang gabing iyon, nilagnat si Amihan. Hindi ito mataas na lagnat, ngunit sapat na para hindi ito mapakali sa pagtulog. Walang nag-utos kay Liwayway, ngunit hindi niya kayang iwanan ng bata. Kumuha siya ng isang planggana, ng maligamgam na tubig, at isang maliit na tuwalya at buong gabi niyang binantayan ng bata. Dahan-dahang pinupunasan ang noo at mga braso nito para bumaba ang init. Hinimig niya muli ang kanyang lumang oyayi, paulit-ulit. Hanggang sa mahimbing na ang tulog ni Amihan, hindi niya alam na sa siwang ng pinto, tahimik na nanonood si Silakbo. Nakikita niya ang pag-aalaga at pagmamahal
Sa bawat kilos ni Liwayway, isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Isang bagay na matagal nang nawala sa pamilya niya. Naramdaman niyang naninikip ang kanyang dibdib, isang halo ng pasasalamat at takot. Takot na masanay ang mga anak niya sa isang bagay na maaring bigla na lang mawala. Kinabukasan, ang init na naramdaman ni Silakbo nang gabing iyon ay napalitan na naman ng yelo. Nakita niya si Liwayway na sinusuklayan ang buhok ni Tala sa hardin. Ang dalawa ay nagtatawanan at si Tala ay nakayakap sa bewang ni Liwayway na tila ito ang kanyang ina. Isang matinding selos at galit ang biglang kumulo sa loob ni Silakbo. Selos para sa kanyang asawa, galit sa sarili dahil hinayaan niyang mapalapit ang isang estranghero sa kanyang mga anak. "Di makulangan," tawag niya sa matigas na boses. Nagulat si Liwayway. "Sir?" "Pumasok ka sa opisina ko. Ngayon din." Sa loob ng opisina, hinarap niya ito. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" "Po? Nag-aalaga lang po ako ng mga bata." Naguguluhang sagot ni Liwayway. "Nag-aalaga o naglalaro bilang nanay nila?" Malamig niyang sabi. Ang bawat salita ay may talim. "Binabayaran kita para maging yaya nila, hindi para palitan ng ina nila. Huwag kang masyadong mapalapit sa kanila." Nasaktan si Liwayway sa narinig. "Hindi ko po sinusubukang palitan ang kahit sino." Depensa niya, ang boses ay nagsisimula ng manginig. "Mahal ko lang po ang mga anak ninyo." "Hindi mo sila anak." Sigaw ni Silakbo. Ang kontrol niya ay biglang nawala. "Wala kang alam sa pamilyang to. Isa ka lang katulong." Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Liwayway na parang mga bubog. Tumalikod siya. Ayaw niyang makita nito ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. "Kung yan po ang tingin ninyo sa akin, hindi pa ako tapos magsalita." Sigaw niya muli. Sa sobrang galit, hinablot niya ang braso ni Liwayway para pigilan ito sa pag-alis. Sa biglaang paghila, ang manggas ng kanyang uniforme ay bahagyang umusod pataas. At sa ilalim ng malambot na balat ng kanyang balikat, isang peklat ang lumitaw. Isang peklat na hugis gasuklay. Ang pagkakahawak ni Silakbo ay biglang lumuwag na para siyang napaso. Ang galit sa kanyang muka ay naglaho na parang bula. Napalitan ito ng pagkalito, pagkatapos ay nang hindi makapaniwalang pagkamangha at sa huli ng isang malalim at nakakatakot na pagdududa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa peklat. Ang kanyang paghinga ay bumigat at ang buong silid ay tila huminto sa pag-ikot. Ibinaling niya ang tingin mula sa peklat patungo sa naguguluhang mukha ni Liwayway at pabalik ulit. Nanginginig ang kanyang boses nang magsalita siya, halos isang bulong na puno ng bigat. "Saan mo nakuha yan?" Para kay Silakbo Vanguardia, ang peklat na yon ay isang multo. Pagkatapos ng kanilang maatensyong pag-uusap, dali-dali niyang pinaalis si Liwayway mula sa kanyang opisina. Ngunit kahit wala na ito sa kanyang harapan, ang imahe ng peklat na hugis gasuklay ay malinaw na nakaukit sa kanyang isipan. Umuulit-ulit. Hindi siya mapakali. Imposible. Iyon ang sigaw ng kanyang isipan. Isang pambihirang pagkakataon lang. Ngunit ang puso niya, ang pusong minsan nang nadurog, ay bumubulong ng ibang salita. Peligro. Panlilin lang. Hindi na siya pumasok sa mga sumunod niyang meeting. Hindi niya sinasagot ang mga tawag sa kanyang telepono. Ang tanging kailangan niyang gawin ay patunayan na nagkakamali lang siya nang nakita. Na pinaglalaruan lang siya ng kanyang isipan dahil sa sobrang pangungulila. Umakyat siya sa ikalawang palapag at tinungo ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. Isang pinto na hindi na niya binuksan sa loob ng isang taon. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Pumasok siya sa dating personal na opisina ni Sinag. Ang lahat ay nasa dati pa ring kalagayan, gaya ng iniwan nito.
Ang amoy ng kanyang pabango ay naroon pa rin, kahit bahagya na lang. Ang mga libro ay maayos na nakasalansan. Isang kupas na bulaklak ang nakasabit pa sa florera, sa ibabaw ng kanyang lamesa. Isang santuwaryo, isang lugar ng masasayang alaala na ngayon ay pinagmumulan ng matinding kirot. Hindi niya pinansin ang mga iyon. Ang kanyang pakay ay isa lang. Lumapit siya sa isang bookshelf na puno ng mga photo album. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang isa na may nakasulat na Our Island Getaways. Binuklat niya ang bawat pahina, ang mga larawan ng masasayang araw nila ni Sinag ay tila mga aninong lumilipas lang. Mga ngiti, mga yakap, mga halik, lahat ay nagpapaalala sa kanya kung gaano kalaki ang nawala sa kanya. At sa wakas, nakita niya isang litrato ni Sinag nakuha sa isang yate. Nakasuot ito ng isang puting two-piece swimsuit. Ang buhok nito ay basang-basa at ito ay tumatawa habang nakatingin sa kamera. Sa kanya, nakataas ang kaliwang braso nito, nakahawak sa isang lubid. At doon sa parehong lugar, sa kaliwang balikat, malinaw na nakikita ang isang peklat. Isang peklat na hugis gasuklay. Hinaplos ni Silakbo ang litrato, ang dulo ng kanyang daliri ay nanginginig. Walang duda, magkatulad na magkatulad. Ang hugis, ang laki, ang posisyon. Hindi ito isang simpleng pagkakataon. Isang nakakakilabot na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Paano kung alam ito ni Liwayway? Paano kung ang lahat ng ito, ang pag-apply niya bilang yaya, ang unti-unting pagkuha niya sa loob ng kanyang mga anak, ang paggaya niya sa mga maliliit na bagay na gusto ni Sinag, ay isang plano, isang masalimuot at napakatusong plano para makuha ang yaman ng mga vanguardia. Ang takot na muli siyang maloko at masaktan ay gumapang sa kanyang sistema na parang lason. Ang maliit na bitak na nagsimulang lumitaw sa pader na binuo niya sa paligid ng kanyang puso ay muling nagsara, mas makapal at mas matibay pa kaysa dati. Mula ng araw na yon, nagbago ang pakikitungo ni Silakbo kay Liwayway. Ang dating malamig na distansya ay napalitan ng isang mapanuring tingin. Bawat kilos nito ay kanyang sinusuri. Bawat ngiti nito sa mga bata ay tila isang pagkukunwari sa kanyang paningin. Saan ka ba talaga lumaki? Di makulangan? Bigla niyang tanong isang araw habang naghahapunan sila. Nagulat si Liwayway sa biglaang tanong. Sa isang ampunan po sa Batangas, sir. Wala ka bang ibang kamag-anak na nabanggit sa amin? Umiling si Liwayway. Bakas sa mukha niya ang pagkalito at sakit sa paraan ng pagtatanong nito. Wala na po, sir. Sila lang po ang kinilala kong pamilya. Hindi na muling nagsalita si Silakbo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing hindi siya naniniwala. Ramdam ni Liwayway ang pagbabago. Ramdam niya ang pader na muling itinayo sa pagitan nila, mas mataas at mas hindi kayang tibagin. Gabi-gabi, umiiyak siya ng tahimik sa kanyang kwarto, hindi maintindihan kung ano ang kanyang nagawang mali. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang opisina, kinuha ni Silakbo ang kanyang telepono. Hindi na niya kaya ang mga tanong na bumabagabag sa kanya. Kailangan niya ng mga sagot. Nag-dial siya ng isang numero. Santillan, sagot ng boses sa kabilang linya. Isa itong pribadong investigador na dati na niyang ginamit para sa mga corporate background checks. Bo here, sagot ni Silakbo. Ang boses niya ay mababa at seryoso. I have a job for you. It's personal. Ano ang kailangan mo, boss? Mayroon akong bagong katulong. Her name is Liwayway Di Makulangan. I want you to find out everything about her. Everything. Humigpit ang hawak niya sa telepono. Halungkatin mo ang lahat, Santillan. Her birth records, the orphanage, kung sino ang mga totoong magulang niya, mga utang, mga kaaway. I want to know every single detail of her life. Leave no stone unturned. Sa labas ng opisina, dala-dala ni Liwayway ang isang tasa ng kape para sa kanyang amo.
Iniisip niyang baka ito ang paraan para gumaan ang tensyon sa pagitan nila. Ngunit pagdating niya sa tapat ng pinto, na bahagyang nakaawang, narinig niya ang boses nito, malamig at walang awa. Narinig niya ang pangalan niya, at narinig niya ang huling mga salita ni Silakbo, mga salitang tumagos sa kanyang puso na parang isang matalim na kutsilyo. Alamin mo lahat tungkol kay Liwayway Dimasio Langan. Nabitiwan ni Liwayway ang hawak niyang tasa. Ang tunog ng nabasag na porselana sa sahig ay kasabay ng pagkadurog ng kanyang puso. Ang tunog ng nabasag na tasa ay tila isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan ng gabi. Agad na binuksan ni Silakbo ang pinto ng kanyang opisina. Tumambad sa kanya si Liwayway, nakatayo sa gitna ng mga nagkalat na bubog at natapong kape. Ang mukha nito ay putlang-putla at ang mga mata nito ay puno ng isang emosyon na hindi niya inaasahan, hindi takot, kundi isang malalim na sakit na parang isang sinaksak na usa. "Anong ginagawa mo dyan?" tanong ni niya. Pilit na pinanatili ang tigas sa kanyang boses para itago ang sariling pagkagulat. Hindi sumagot si Liwayway. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya at sa tingin na iyon, naramdaman ni Silakbo ang lahat ng bigat ng kanyang akusasyon. "Narinig ko," mahinang sabi ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig. "Narinig ko ang usapan ninyo." Nag-iwas ng tingin si Silakbo. "Wala kang narinig. Bumalik ka na sa trabaho mo." "Hindi," sabi ni Liwayway, at sa unang pagkakataon, may bahid ng tapang at hinanakit sa kanyang boses. "Tumingin ka sa akin ni Mr. Vanguardia." Napilitan siyang salubungin ang mga mata nito. Mga matang ngayon ay nababalot na ng luha. "Bakit?" tanong nito. "Dahil ba isa lang akong katulong? Dahil ba mahirap lang ako, kaya sa tingin ninyo, ay wala akong karapatang pagkatiwalaan? Ano po ba ang kasalanan ko sa inyo?" Ang bawat salita ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Nais niyang sabihin ang totoo, tungkol sa peklat, tungkol sa kanyang pagdududa, tungkol sa takot niya. Ngunit paano? Paano niya sasabihin na ang bawat kilos nito ay nagpapaalala sa kanya sa asawa niyang namatay at sa halip na magdulot ito ng aliw, nagdudulot ito ng lalong matinding sakit at pagdududa? "Wala kang pakialam." Iyon na lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Mga salitang kasing lamig ng yelo. "Gawin mo ang trabaho mo at manahimik ka." Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Liwayway. Isang patak, tapos isa pa. Hindi na niya ito pinunasan. Akala ko po nagiging maayos na ang lahat." Bulong nito, mas para sa sarili kaysa sa kanya. "Pero siguro nga, hanggang dito na lang ako. Isang katulong na walang pangalan na pwedeng pagdudahan anumang oras." Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo. Iniwan si Silakbo na nakatayo kasama ang mga nabasag na piraso sa sahig. Mga piraso na hindi lang galing sa tasa, kundi pati na rin sa tiwalang sinimulan nitong itayo. Kinabukasan, ang bahay ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit hindi ito ang dating malungkot na katahimikan. Ito ay isang katahimikang mabigat, puno ng tensyon at mga non-spoken na salita. Naramdaman ito ng mga bata. Si Tala, Amihan at Luntian ay hindi na muling tumawa. Bumalik sila sa pagiging tahimik, ngunit ngayon, ang kanilang mga mata ay malungkot na nagpapalipat-lipat ng tingin. Mula kay Liwayway, na pilit nang ngumingiti, ngunit halatang may dinadala, patungo sa kanilang ama, na mas lalo pang naging mailap at malayo. Samantala, daan-daang milya ang layo mula sa Hacienda del Sol, isang babae ang nakatanggap ng isang tawag. Si Matilde Rivas, kapatid ng ina ni Sinag, ay nakaupo sa kanyang marangyang kondo, humihigop ng mamahaling tsaa habang kausap sa telepono ang isa sa mga matatandang katulong sa hasyenda na matagal na niyang pinagkakautangan ng loob. "Isang bagong yaya ka mo,"
Tanong ni Matilde, ang kanyang boses ay tila naiinip. Ano naman ang pakialam ko dyan? Pero Ma'am Matilde, iba po siya, sabi ng kausap sa kabilang linya. Mula po nang dumating siya, nagbago ang mga bata. At ang pinagtataka ko po, kamukhang kamukha niya si Ma'am Sinag noong kabataan niya. Natigilan si Matilde. Ang tasa ng tsa ay bahagyang nanginig sa kanyang kamay. Ano ang sabi mo? Opo, parang kopya niya ma'am. At ang pangalan daw po ay Liwayway. Liwayway, ang pangalang iyon. Isang pangalan mula sa nakaraan na matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. May litrato ka ba niya? Utos ni Matilde. Ang kanyang boses ay biglang naging matalas. Meron po ma'am. Pasimple ko pong kinunan kanina. Isesend ko po sa inyo. Ilang sandali lang, isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Matilde. Binuksan niya ito. Isang litrato ng isang simpleng babae na nakangiting nag-aayos ng bulaklak sa hardin. Pinagmasdan ni Matilde ang mukha sa litrato, ang hugis ng mga mata, ang kurba ng mga labi, ang itsura ng ilong. Pamilyar. Sobrang pamilyar. Pinalaki niya ang imahe, ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ito nga. Ito ang mukhang matagal nang bumabagabag sa kanyang mga panaginip. Biglang nanlamig ang mga kamay ni Matilde. Sa sobrang gulat, nabitiwan niya ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa mamahaling Persian rug nang walang ingay, ngunit sa isipan ni Matilde, ang tunog ay kasing lakas ng isang kuloog. Hindi maari. Tumayo siya at nagpabalik-balik sa kanyang sala. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Akala niya, tapos na ang lahat. Akala niya ang sikretong yun ay naibaon na, kasama ng nakaraan. Ngunit heto, bumabalik para usigin siya. Isang multo na nagkatawang tao. Ang batang babae. Ang nawawalang kakambal. Bakit ngayon? Bakit sa Hacienda del Sol? Isa ba itong pagkakataon? O isang bagay na mas mapanganib? Isang plano? Libu-libong tanong ang bumaha sa kanyang isipan, ngunit isa lang ang malinaw. Hindi niya maaaring hayaan na mabunyag ang katotohanan. Masyadong malaki ang nakataya. Ang yaman, ang impluwensya, ang pangalang pinaghirapan niyang panatilihin. Lahat ay maaaring gumuho dahil sa isang simpleng katulong. Kinuha niya muli ang kanyang telepono, ang kanyang mga daliri ay nanginginig pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa determinasyon. Nagdial siya ng numero ni Silakbo. Tita Matilde, sagot ni Silakbo sa kabilang linya. Ang boses ay halatang walang gana. Bo iho, kumusta ka na? Sabi ni Matilde, agad na ibinalik ang kanyang malambing at mapag-arugang tono. Nabalitaan ko, may bago ka raw yaya para sa mga bata? It's none of your business. Malamig na tugon ni Silakbo. Oh, iho, don't be like that. Malumanay niyang sabi. Nag-aalala lang ako para sa'yo at sa mga pamangkin ko. Alam mo naman, sa panahon ngayon, mahirap magtiwala. Lalo na sa mga taong hindi natin alam ang pinanggalingan. Hindi sumagot si Silakbo, ngunit alam ni Matilde na nakikinig ito. Alam niya kung saan ang kahinaan ng lalaki. I just think I should visit para makilala ko naman ang nag-aalaga sa mga apo ko sa pamangkin. At para makumusta na rin kayo. It's been too long. Bago pa man makatanggi si Silakbo, ibinaba na ni Matilde ang tawag. Kailangan niyang makita sa personal ang babaeng ito. Kailangan niyang malaman kung ano ang alam nito. At higit sa lahat, kailangan niyang tiyakin na ang multo ng nakaraan ay mananatiling isang multo. Tahimik, hindi nakikita, at walang kapangyarihan. Dahil kung hindi, sisirain niya ito bago pa man nito masira ang lahat ng pinaghirapan niya. Ilang araw nang nabubuhay si Silakbo sa isang estado ng pagkabalisa. Araw-araw, hinihintay niya ang tawag mula kay Santillan, ang investigador. Araw-araw,
Ang bawat saglit na nakikita niya si Liwayway ay isang paalala ng mga tanong na walang sagot na bumabagabag sa kanyang isipan. Ang pagdating ng Tita Matilde niya ay naka-schedule sa susunod na araw, isang bagay na mas lalo lang nakadagdag sa bigat ng kanyang dibdib. Isang hapon, habang nakakulong siya sa kanyang opisina, isang email ang pumasok mula kay Santillan. Initial report. Binuksan niya ito nang may panginginig. Ang ulat ay detalyado, ngunit sa halip na magbigay ng linaw, mas lalo lang nitong ginulo ang kanyang isipan. Ang lahat ng sinabi ni Liwayway ay totoo. Lumaki ito sa Santa Teresita Orphanage sa Batangas. Walang record ng kahit sinong kamag-anak. Malinis ang kanyang record. Walang utang, walang kaso, walang anumang kaduda-dudang koneksyon. Napasabunot si Silakbo sa kanyang buhok. Kung totoo ang lahat ng ito, ano ang ibig sabihin ng peklat? Isang kababalaghan? Isang tiyambang hindi maipaliwanag? O si Liwayway ay isang napakagaling na manloloko na kayang itago ang lahat ng bakas ng kanyang nakaraan? Sa sobrang frustrasyon, tumayo siya at naglakad palabas ng opisina. Kailangan niya ng hangin. Ngunit ang kanyang mga paa, sa halip na dalhin siya sa labas, ay dinala siya sa pasilyo patungo sa isang pamilyar na pinto, ang opisina ni Sinag. Ang lugar na iniwasan niya sa loob ng 1 taon. Pumasok siya. Ang alikabok ay bahagyang lumulutang sa sinag ng araw na tumatagos sa bintana. Ang lahat ay tahimik. May kung anong nag-udyok sa kanya na gawin ang isang bagay na matagal na niyang ipinagpapaliban. Ang ayusin ang mga naiwang gamit ng kanyang asawa. Sinimulan niya sa mga libro. Pagkatapos ay ang mga papel sa ibabaw ng lamesa. At sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang magasin, nakita niya ang isang maliit na baul na gawa sa kahoy. Nang buksan niya ito, tumambad sa kanya ang mga bagay na itinago ni Sinag, mga pinatuyong bulaklak, mga sulat niya noong sila'y magkasintahan pa, at isang maliit, kulay rosas na diary. Nakalak ito. Sinubukan niyang hanapin ang susi, ngunit wala siyang nakita. Ang pagkadismaya at ang desperasyong malaman ang lahat ay umabot na sa sukdulan. Kumuha siya ng isang letter opener at walang pag-aalinlangang sinira ang maliit na kandado. Umupo siya sa silya ni Sinag at binuklat ang diary. Ang sulat kamay ng kanyang asawa ay bumati sa kanya at isang pamilyar na kirot ang muling gumuhit sa kanyang puso. Ang mga unang pahina ay puno ng masasayang kwento tungkol sa kanilang pagsasama, sa pagbubuntis nito, sa mga pangarap nila para sa kanilang mga anak. Ngunit habang papalapit siya sa mga huling pahina, nagbago ang tono ng mga sulat. Naging mas malalim, mas puno ng mga tanong. October 12. May napanaginipan na naman ako kagabi. Isang batang babae. Kamukha ko. Tumatakbo kami sa isang damuhan, pero bigla siyang nawala. Nagising akong umiiyak. Pakiramdam ko, may kulang sa akin. Isang parte ng sarili ko na hindi ko mahanap. Napahinto sa pagbabasa si Silakbo. Nagpatuloy siya. October 25. Tinanong ko si Tita Matilde tungkol sa peklat ko sa balikat. Sabi niya, aksidente lang daw nung bata ako. Pero bakit pakiramdam ko, may iba pa siyang hindi sinasabi. May isa pang bata sa alaala ko. Isang batang babae na umiiyak. At sa huling entry, na isinulat 2 linggo bago ito mamatay. November 5. Nag-research ako. Posible pala. Isang kakambal na nawawala. Ito na siguro ang dahilan ng lahat ng pangungulila ko. Pangako, hahanapin ko siya. Hahanapin ko ang kapatid ko na bitawan ni Silakbo ang diary. Ang mga salita ay tila sumasayaw sa kanyang harapan. Kakambal, peklat, Tita Matilde. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng nakakatakot na koneksyon. Di makulangan, sigaw niya
Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Pumunta ka sa opisina ko. Ngayon din! Ilang saglit lang, pumasok si Liwayway. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Sir, may problema po ba? Hindi siya sumagot. Tumayo siya, lumapit dito, at walang salitang iniabot ang nakabukas na diary. Basahin mo. Naguguluhang kinuha ni Liwayway ang diary. Sinimulan niyang basahin ang mga huling entry. Nakita ni Silakbo kung paano unti-unting nanlaki ang mga mata nito, kung paano ito napahawak sa bibig, at kung paano nagsimulang mamasa ang mga mata nito. Hindi ko po maintindihan. Bulong nito nanginginig. Sa eksaktong sandaling iyon, nagring ang telepono ni Silakbo. Si Santillan. Sir, sabi ng investigador sa kabilang linya. Ang boses ay may halong pagkasabik. May nahanap ako. Isang anomalya sa records. May nahanap akong isang lumang nurse na nagtrabaho sa ospital kung saan isinilang si Mrs. Vanguardia. Inabot ng ilang araw, pero umamin din siya. Anong inamin niya? Tanong ni Silakbo. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Liwayway. May nangyaring palitan. Dalawa pala silang isinilang, kambal. Pero ang isa ay idineklarang patay. Ang totoo, kinuha ito at ibinigay sa isang pamilyang hindi magkaanak bilang bayad utang. Nahanap ko ang birth certificate, sir. Ang orihinal. Huminto sa paghinga si Silakbo. Ano ang pangalan? Sinagat Liwayway Vanguardia. Ang telepono ay halos malaglag mula sa kamay ni Silakbo. Ang buong mundo niya ay gumuho at muling nabuo sa isang iglap. Tumingin siya kay Liwayway na nakatingin din sa kanya. Ang muka ay basang-basa na ng luha. Totoo. Lahat ng ito ay totoo. Bago pa man siya makapagsalita, bago pa man niya mayakap ang katotohanang nasa harap niya, ang pinto ng kanyang opisina ay dahan-dahang bumukas. Nakatayo doon si Matilde Rivas, nakangiti ng matamis. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang paraan na nakakapangilabot. Dala niya ang kanyang mga maleta. Mukhang may pinagkakaabalahan kayo, sabi nito sa isang boses na parang seda. Ngunit may nakatagong lason. Ako. Ang pagpasok ni Matilde Rivas sa silid ay tila nagpababa ng temperatura ng 10 degree. Ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang mga ito ay matalim na nagpalipat-lipat ng tingin mula sa nabiglang mukha ni Silakbo patungo sa basang-basa sa luhang mukha ni Liwayway at sa huli, sa nakabukas na diary sa ibabaw ng lamesa. Sa isang iglap, naintindihan niya ang lahat. Huli na siya. Ang sikreto ay lumabas na. Ngunit si Matilde ay isang bihasang aktres. Ang pagkagulat sa kanyang mukha ay agad na palitan ng isang perpektong pagganap ng kalituhan na sinundan ng dahan-dahang pagkamangha. Diyos ko, bulong niya. Ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumapit kay Liwayway na tila isang aparisyon ang tinitingnan. Ikaw? Kamukhang-kamukha mo si Lucila, ang ina ninyo. Hinawakan niya ang mukha ni Liwayway. Ang mga daliri niya ay malamig. Sino ka, Hija? Si Liwayway, nagulong-gulo pa rin ang isipan at puso. Sa mga revelasyon ay hindi makapagsalita. Napatingin lamang siya kay Silakbo na para bang humihingi ng tulong. Si Silakbo ang sumagot. Ang boses niya ay mababa at puno ng hindi pa maprosesong emosyon. She's Liwayway, Sinag's twin sister. Ang pag-arte ni Matilde ay karapat-dapat bigyan ng parangal. Nanlaki ang kanyang mga mata at isang pekeng luha ang namuo sa gilid nito. Niyakap niya si Liwayway ng mahigpit. Pamangkin ko, buhay ka, isang milagro o isang milagro, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring tuwa. Akala namin
ay nawala ka na magpakailanman. Naramdaman ni Liwayway ang panlalamig sa yakap ni Matilde. Walang init, walang tunay na pagmamahal, isang pag-aangkin. Ngunit sa estado ng kanyang pag-iisip, hindi niya ito pinansin. Isang tita, mayroon siyang kadugo. Ang ideyang yun pa lang ay sapat na para lalo siyang mapaiyak. Halika, umupo tayo, Ija, sabi ni Matilde. Inaakay si Liwayway sa isang silya na para bang ito ay isang babasaging bagay. Kwentuhan mo ako. Kwentuhan mo kami. Saan ka nanggaling sa lahat ng mga taon na ito? Habang nauutal na ikinukwento ni Liwayway ang kanyang simpleng buhay sa ampunan, ang mga mata ni Matilde ay pasimpleng sumusulyap kay Silakbo. Nakikita niya ang pagkalito sa mukha ng lalaki, ang pagiging mahina nito sa harap ng emosyonal na sitwasyon. At doon, nakahanap siya ng siwang para ipasok ang kanyang lason. Nang makahanap siya ng pagkakataon na makausap si Silakbo ng sarilinan sa may pasilyo, habang si Liwayway ay pinapakalma ni Manang Belen, agad niyang sinimulan ang kanyang plano. Hindi ako makapaniwala, Bo, sabi niya sa mahinang boses, puno ng pag-aalala. Isang malaking biyaya, pero hindi ba't nakapagtataka? Anong ibig mong sabihin, tita? Kunot noong tanong ni Silakbo. Bumuntong hininga si Matilde. Ang timing, ang lahat ng ito, paano siya napunta rito? Sa mismong pamamahay mo bilang isang katulong. Mahirap ang buhay, Bo. Napakahirap. At sa hirap ng buhay, may mga taong nagiging desperado. Ang mga salita ni Matilde ay parang maliliit na binhi ng pagdududa. Maingat na itinatanim sa lupang, matagal nang tigang sa tiwala. Baka may nakakaalam ng sikreto, patuloy niya. Baka may nagturo sa kanya para makarating dito. Ang yaman ng mga Vanguardia ay hindi biro, iho. At ang isang nawawalang tagapagmana, iyan ay isang tiket sa magandang buhay. She's not like that. Mabilis na depensa ni Silakbo, ngunit kahit siya ay hindi sigurado sa sarili niyang mga salita. Ang dating pagdududa na pilit niyang iwinawaksi ay muling bumabalik. Sana nga, iho. Sana nga, sabi ni Matilde, marahang tinapik ang kanyang braso. Nag-aalala lang ako para sa'yo, para sa mga bata. Napaka-inosente mo pa pagdating sa mga ganitong bagay. Sa mga sumunod na oras, si Matilde ay perpektong gumanap bilang isang mapagmahal na tiyahin. Ngunit ang bawat kilos niya ay may nakatagong motibo. Sa harap ni Silakbo, binigyan niya si Liwayway ng mga mamahaling damit na dala niya na sinasabing, hindi na nababagay sa isang katulong ang hitsura ng pamangkin ko. Ngunit ang paraan ng pagbibigay niya ay tila isang insulto na parang pinapamukha kay Liwayway na kahit kailan ay hindi ito magiging karapat-dapat. Nga pala, Liwayway, sabi niya sa gitna ng hapunan, sa isang boses na sapat lang para marinig nilang tatlo. Nabalitaan ko, malaki raw ang utang na iniwan ng pamilyang kumupkop sa'yo. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita dyan. Malaki ang maitutulong ng Vanguardia Funds. Ang kanyang mga salita ay tila matulungin, ngunit ang tunay na mensahe ay para kay Silakbo. Kailangan niya ng pera. Si Liwayway, na walang kamuwang-muwang, ay nagpasalamat lamang. Ngunit si Silakbo, na dati nang may pagdududa, ay naramdamang muli ang panlalamig sa kanyang puso. Bago matulog, pumasok si Matilde sa kwarto ni Liwayway. May dala itong isang maliit na kahon. Ija, ito pala, sabi niya. Iniaabot ang kahon. Natatandaan mo ba to? Bigay sa iyo ng nanay mo bago mangyari ang lahat. Binuksan ni Liwayway ang kahon. Sa loob, may isang pilak na pulseras na may maliliit na kuliling. Maganda ito. Ngunit, may isang malabong-malabong alaala sa isipan ni Liwayway. Isang imahe ng dalawang batang babae, isang pulseras. Ngunit hindi ganito ang itsura. Ang nasa alaala niya ay may maliliit na bituin,
Hindi kuliling. Hindi po, yata ito yon. Mahina niyang sabi. Ngumiti lang si Matilde, isang ngiting hindi umaabot sa mata. Ganyan talaga, Ija. Mahina na ang alaala mo dahil bata ka pa noon. Sige na, magpahinga ka na. Lumabas si Matilde ng kwarto, isinara ang pinto, at ang matamis niyang nangiti ay agad na naglaho. Pinalitan ito ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. Nagsisinungaling ang bata. Mayroon itong naaalala, at iyon ay isang bagay na hindi niya maaaring payagan. Ang mga binhi ng pagdududa na itinanim ni Matilde ay mabilis na tumubo sa isipan ni Silakbo. Ang biglaang paglitaw ni Liwayway, ang mga problemang pinansyal na binanggit ng kanyang tita, ang mga maliliit na bagay na tila nagkokonekta. Lahat ay bumubuo ng isang larawan ng posibleng panlilinlang sa kanyang utak. Ang dating namumuong pagtitiwala at pagmamahal na nararamdaman niya para kay Liwayway ay nabalutan na naman ng takot. Takot na ang kahinaan niya ay muling samantalahin. Si Matilde, na isang eksperto sa manipulasyon, ay naramdaman ito at alam niyang kailangan na niyang gawin ang kanyang huling, pinakamabigat na pag-atake. Isang umaga, habang si Silakbo ay nasa kanyang opisina at si Liwayway naman ay nasa hardin kasama ang mga bata, pasimpleng pumasok si Matilde sa master's bedroom. Ito ang kwarto ni na Silakbo at Sinag. Isang lugar na nanatiling halos hindi nagagalaw. Binuksan niya ang jewelry box ni Sinag. Ang mga kumikinang na diamante at perlas ay hindi niya pinansin. Ang kanyang hinahanap ay isa lang. Isang simpleng kwintas na may pendant na hugis araw. Ang unang regalo ni Silakbo kay Sinag. Alam niyang ito ang pinaka-espesyal na alahas para sa lalaki. Maingat niyang kinuha ang kwintas. Pagkatapos, lumabas siya at tinungo ang kwarto kung saan pansamantalang nanunuluyan si Liwayway. Dahil alam niyang nasa labas ang dalaga, madali siyang nakapasok. Inilagay niya ang kwintas sa ilalim ng unan ni Liwayway sa paraang madali itong makikita. Pagkatapos ng kanyang ginawa, bumalik siya sa sala. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkabalisa. Hinintay niyang bumalik si Silakbo mula sa opisina. "Boiho!" Salubong niya rito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Kanina ko pa hinahanap. Hindi ko makita." "Ang alin, tita?" tanong ni Silakbo, napagod mula sa trabaho. Ang kwintas ni Sinag, yung may araw. Alam mo na, yung paborito niya," sabi ni Matilde, hinahawakan ng kanyang dibdib na para bang sobrang sakit nito. "Gusto ko lang sanang tingnan ulit para maalala siya, pero wala sa lalagyan." Agad na kumunot ang noo ni Silakbo. Ang kwintas na yon, imposibleng mawala iyon. Siya mismo ang huling naglagay noon sa kahon. "Baka nailipat mo lang, tita." "Hindi, iho. Sigurado ako," giit ni Matilde. "At ang masama pa, nakita ko kanina si Liwayway na palabas ng kwarto ninyo. Hindi ko naman siya masisisi, baka curious lang. Pero," ang pero ay binitin ni Matilde sa hangin, ngunit ang laso nito ay agad na kumalat sa isipan ni Silakbo. Ang pagdududa ay naging isang nag-aalab na hinala. "Manatili ka dyan," sabi ni Silakbo sa matigas na boses. Mabilis siyang umakyat sa kwarto ni Liwayway. Hindi na siya kumatok. Dire-diretso siyang pumasok. Nakita niya si Liwayway na nagtutupi ng mga damit. Gulat itong napatingin sa kanya. "Sir, may kailangan po kayo?" Hindi sumagot si Silakbo. Ang kanyang mga mata ay parang mga agilang sinusuri ang buong silid. Lumapit siya sa kama at walang pasabing itinaas ang unan. Tumambad sa kanila ang kumikinang na gintong kwintas. Nanigas si Liwayway. "Ano? Paano po yan napunta dyan?" Ngunit hindi na narinig ni Silakbo ang kanyang mga salita. Ang nakikita lang niya ay ang ebidensya.
Ang katuparan ng lahat ng kanyang kinatatakutan, ang patunay ng panlolokong pinlano ni Matilde. So ito pala ang plano mo, sabi niya, ang bawat salita ay puno ng pait. Ang unti-untiin kami, kunin ang loob ng mga anak ko, at pagkatapos, kunin ang lahat ng ari-arian namin. Hindi po totoo yan, sigaw ni Liwayway. Ang mga luha ay nagsimula na namang bumuhos. Hindi ko po alam kung paano napunta dyan yan. Maniwala po kayo sa akin. Maniwala? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Silakbo. Ang sakit ng nakaraan at ang sakit ng kasalukuyan ay nagsanib at sumabog ito bilang isang walang kontrol na galit. Paano ako maniniwala? Akala ko iba ka. Akala ko ikaw na ang liwayway sa madilim na buhay namin, pero mukhang tama nga si Tita Matilde. Lumapit siya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkabigo. Pera lang ang habol mo. Ang mga salitang yon ay tumama kay Liwayway nang mas masakit kaysa sa isang sampal. Ang lahat ng pagod, lahat ng pag-asa, lahat ng pagmamahal na ibinuhos niya sa pamilyang ito, lahat ay binaliwala. Ang tiwalang akala niya ay nagsisimula ng mabuo ay biglang nawasak, naging abo. Isang bagay ang pumitik sa loob niya. Ang sakit ay napalitan ng isang matinding galit. Galit hindi para sa kanya, kundi para sa kawalan ng hustisya. Sa isang iglap, itinaas niya ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Silakbo Vanguardia. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Natigilan si Silakbo. Hawak ang kanyang pisngi, mas nagulat sa ginawa nito kaysa sa sakit. Tapos na ako, sabi ni Liwayway. Ang boses niya ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, matatag at basag. Sawa na akong patunayan ang sarili ko sa isang taong hindi naman marunong magtiwala. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Silakbo, mga matang puno ng tapang at pinal na desisyon. Hindi na ako magtatagal sa bahay na ito kahit isang segundo pa. Tumalikod siya, hindi na kumuha ng kahit anong gamit, at mabilis na tumakbo palabas ng silid, palabas ng mansyon. Sa labas, ang langit ay biglang dumilim, at ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang pumatak. Na tila nakikidalamhati sa muling pagkasira ng dalawang pusong nagsisimula pa lang sanang maghilom. Ang tunog ng malakas na pagsara ng pinto sa ibaba ay gumising kay Silakbo mula sa kanyang pagkatulala. Ang init ng sampal ni Liwayway ay naroon pa rin sa kanyang pisngi, isang paalala ng bigat at sakit ng mga huling sandaling iyon. Wala na siya. Umalis na siya. Isang parte sa kanya ang nagsasabing, tama lang ang nangyari. Naalis ang panganib, ang manloloko. Ngunit may isang mas malaking parte sa kanya, isang parteng pilit niyang itinatanggi, ang sumisigaw sa sakit. Kinaumagahan, gumising si Silakbo sa isang pamilyar na tunog, ang tunog ng katahimikan. Ngunit iba na ito ngayon. Hindi ito ang malungkot na katahimikan na nakasanayan niya matapos mamatay si Sinag. Ito ay isang katahimikang masakit, isang katahimikang may sinisingil. Ito ang katahimikan ng kawalan. Walang amoy ng mainit na pandesal o sinangag mula sa kusina. Walang mahinang himig ng isang uyayi na nagmumula sa silid ng mga bata. At higit sa lahat, walang halakhak na umaalingaw-ngaw sa hardin. Bumangon siya. Isang mabigat na pakiramdam ang nakadagan sa kanyang dibdib. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya ang tatlong anak niya nakatayo sa tapat ng saradong pinto ng kwarto ni Liwayway. Papa, where's Ate Wayway? Tanong ni Tala. Ang mga mata nito ay nagtatanong at nalilito. Hindi makasagot si Silakbo. Ano ang sasabihin niya? Na pinalayas niya ang tanging taong nagpabalik ng ngiti sa kanilang mga labi? She had to go. Iyon na lang ang kaya niyang sabihin. But why? Giit ni Amihan,
Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Did we do something wrong? Is she mad at us? Hindi, mga anak. We want Ate Wayway back! Sigaw ni Luntian. At sa unang pagkakataon, nakita ni Silakbo ang galit sa mga mata ng kanyang anak na lalaki. Pagkatapos, tumakbo silang tatlo papasok sa kanilang silid at malakas na isinara ang pinto. Narinig niya ang paglock nito mula sa loob. Sinubukan niyang kumatok. Mga anak, buksan niyo to. Mag-usap tayo. No, we don't want to talk to you. You made her leave. We hate you. Ang salitang hate ay tumusok sa puso ni Silakbo na parang isang kutsilyong umiikot. Napasandal siya sa pader, biglang nakaramdam ng matinding pagod. Ang lahat ng lakas ay tila hinigop mula sa kanyang katawan. Hayaan mo na muna sila, iho, sabi ng isang boses. Si Matilde, nakatayo sa dulo ng pasilyo, may dalang isang tasa ng kape. They're just children. Makakalimutan din nila siya. Lumapit ito at sinubukang haplusin ang kanyang braso, ngunit umiwas si Silakbo. Don't touch me. Ang dating mga salita ni Matilde na tila puno ng karunungan ay ngayon, sa kanyang pandinig, ay parang mga pekeng barya, magaan at walang halaga. Ang kanyang presensya ay hindi na nakakaaliw, kundi nakakasakal. Ginawa mo lang ang tama, Bo, sabi pa nito. Tama? Kung tama ang ginawa niya, bakit pakiramdam niya ay napakalaki ng kanyang pagkakamali? Kung tama ang ginawa niya, bakit ang bigat-bigat ng kanyang puso? Nagkulong si Silakbo sa kanyang opisina buong araw. Sinubukan niyang magtrabaho, ngunit ang mga numero sa screen ay walang kahulugan. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Liwayway, ang masayang ngiti nito, ang nag-aalalang mga mata, at ang huling tingin nito na puno ng sakit at pagkabigo. Naiwan sa ibabaw ng kanyang lamesa ang kwintas ni Sinag at ang diary nito. Kinuha niya ang kwintas. Napakaganda, ngunit ngayon ay simbolo na ito ng kanyang kawalan ng tiwala. Binuksan niyang muli ang diary, hindi alam kung ano ang hinahanap. Binasa niyang muli ang mga huhuling isinulat ni Sinag. Pakiramdam ko, may kulang sa akin. Isang kakambal na nawawala. Pangako, hahanapin ko siya. Hahanapin ko ang kapatid ko. Isang malaking kabalintunaan. Ang taong pinakahinahanap-hanap ng kanyang asawa ay dumating sa mismong pintuan nila. Ngunit ano ang ginawa niya? Itinaboy niya ito. Pinagbintangan. Dinurog ang puso. Hindi niya namalayan. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa pahina ng diary. Ang unang luha na pumatak mula ng ilibing niya si Sinag. Parang may kung anong nag-udyok sa kanya na buklatin pa ang diary hanggang sa pinakadulong bahagi. May isang pahinang tila bahagyang magkadikit na para bang nabasa at hindi na isara ng maayos. Maingat niya itong pinaghiwalay. May nakasulat pa pala. Isang maikling entry na tila isinulat ng nagmamadali. Ang sulat kamay ni Sinag ay nanginginig. November 8, nagkausap kami ni tita. Nagtanong ako ulit tungkol sa peklat. Bigla siyang nagalit. Nag-iba ang itsura niya. May sinabi siyang hindi ko maintindihan tungkol sa isang aksidente at kasalanan. Natatakot ako. Ang peklat, si Tita Matilde. Kasama siya noong nangyari iyon. Napahinto sa paghinga si Silakbo. Binasa niya ito ulit at ulit. Ang peklat, si Tita Matilde, kasama siya noong nangyari iyon. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang lahat ng mga piraso ng puzzle ay biglang nag-iba ng ayos sa kanyang isipan. Ang pagdating ni Matilde, ang mga binhi ng pagdududa na itinanim nito, ang nawawalang kwintas. Lahat ay plano, mula simula hanggang wakas. At siya, ang makapangyarihang si Silakbo Vanguardia, ay naging isang tangang puppet sa mga kamay nito. Napatayo siya. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang kalungkutan at pagsisisi ay biglang napalitan ng isang nag-aalab na galit.
Galit hindi kay Liwayway, kundi sa sarili niya at sa babaeng nagtaksil sa kanilang lahat. Ang mga salita sa diary ni Sinag ay parang kidlat na gumising sa nahihimbing na kamalayan ni Silakbo. Ang lahat ng pagdududa na dating nakatutok kay Liwayway ay ngayon ay may bago at malinaw na target. Si Matilde Rivas, 12:00 ng hating gabi, kinuha niya ang kanyang telepono at walang pag-aalinlangang tinawagan ang kanyang investigador. "Santillan!" sagot ng inaantok na boses. "Gisising," mariing utos ni Silakbo. "May bago akong ipapagawa sa'yo. Kalimutan mo muna si Liwayway. Ang gusto kong imbestigahan mo ngayon ay si Matilde Rivas. Everything. Her finances, her connections, her past. Gusto kong malaman kung may itinatago ba siyang mga utang o mga kahina-hinalang transaksyon. I need it done by morning." "Pero sir, that's impossible." "I don't pay you to tell me what's impossible," putol ni Silakbo. "Just do it." Hindi na niya hinintay ang sagot. Ibinaling niya ang kanyang atensyon sa paghahanap. Saan magpupunta si Liwayway? Wala itong pamilya, wala itong kaibigan na nabanggit. Kinuha niya ang kopya ng employment file ni Liwayway. Nakita niya ang address ng dati nitong tinutuluyan. Isang maliit at murang boarding house sa isang masikip na lugar sa Maynila. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at walang paalam na umalis ng hasyenda. Habang nagmamaneho siya sa ilalim ng madilim na kalangitan, ang bawat kilometrong tinatahak niya ay tila isang paglalakbay papasok sa kanyang sariling pagkakamali. Ang mga masasakit na salitang binitiwan niya kay Liwayway ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Bawat isa ay isang dagok sa kanyang konsensya. Ang imahe ng nasasaktan nitong mga mata, ang tunog ng sampal nito, ang bigat ng pag-alis nito. Lahat ay nagpapatunay kung gaano siya naging bulag. Bulag sa sarili niyang sakit at pagdududa. Pagsapit ng madaling araw, dumating ang tawag ni Santillan. "Sir, may nakuha na ako," sabi nito. "Hindi madali, pero tama ang hinala ninyo. Si Matilde Rivas, baon sa utang. Malaki ang talo niya sa stock market at may mga utang din sa casino. For the past year, she's been trying to get a loan using her connection to the Vanguardia estate as collateral, pero laging denied. She's desperate for money, sir. Desperate." Kinuyom ni Silakbo ang kanyang manibela. Ang lahat ng galit niya ay nagkaroon ng kumpirmasyon. Ginagamit sila ni Matilde. Ginagamit nito ang alaala ni Sinag at ginamit nito si Liwayway. Nang marating niya ang address, isang lumang gusali na may mga naglalabasang kalawang sa mga rehas ang sumalubong sa kanya. Ibang-iba sa palasyong kanyang tinitirhan. Nagtanong siya sa may-ari. Isang matandang babae. "Ah, si Wayway?" "Oo, bumalik siya kagabi. Basang-basa ng ulan at umiiyak." Sabi ng matanda. "Naawa nga ako. Mabait na bata yan." Nasa kwarto niya sa taas, bilang tubi. Umakyat si Silakbo sa makitid na hagdanan. Bawat hakbang ay mas lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Kumatok siya sa pinto ng tubi. Walang sumasagot. Kumatok siya ulit, mas malakas. "Sino yan?" Isang pagod na boses ang sumagot mula sa loob. "Liwayway, it's me. Bo." Natahimik sa loob. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Liwayway ay nakatayo sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa kaiiyak. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo pa. Nakasuot lang ito ng isang lumang t-shirt at pajama. Ngunit sa kabila ng lahat, ang dignidad at tapang ay naroon pa rin sa kanyang mga mata. "Anong ginagawa ninyo dito?" tanong niya. Ang boses ay walang emosyon. I came to say I'm sorry," sabi ni Silakbo. Ang mga salita ay tila hirap na lumabas sa kanyang bibig. "Nagkamali ako, Liwayway. Sa lahat ng bagay, naging bulag ako. Pinairal ko ang takot at pagdududa ko." "Sorry?
Isang mapait na ngangiti ang gumuhit sa labi ni Liwayway. Ganoon lang ba kadali yun, sir? Pagkatapos mo akong pagbintangan na magnanakaw, na manloloko? Hindi. Alam kong hindi sapat. Pero nalaman ko na ang totoo. Tungkol kay Tita Matilde, he manipulated me. He manipulated us. Inabot niya ang diary ni Sinag. Basahin mo ang huling isinulat niya. Kinuha ito ni Liwayway at binasa. Nakita ni Silakbo ang pagkagulat sa mukha nito nang mabasa nito ang tungkol sa peklat at kay Matilde. Alam ko na ang lahat, sabi ni Silakbo. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo.